hapon, class. Magandang hapon, sir. Bago tayo magsimula ng ating aralin, magsitayo muna ang lahat at manalangin na pangungunahan ni Joshua. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Kumusta naman kayo, class? Okay lang, sir. Kumusta yung experience nyo noong bumagyo? Yes, Jessa? Sir? Nakakalungkot. Nasiraan po kayo ng bahay? Yes, sir. Natanggal po yung bubong ng bahay ng saban na kusina. Pero ngayon okay na. Sa ngayon po, hindi ko pa po alam kasi hindi pa po ako umuwi ng bahay. Pero siguro okay naman ako. Okay. Sino pa po yung may bad experiences nung nakaraang bagyo? Yes, Rochelle? Bago po at habang at pagkatapos po ng bagyo, nakakatakot po dahil sobrang lakas ng hangin. Okay. So despite the experiences we have nung nakaraang bagyo is, andito pa rin tayo sa school para ipagpatuloy ang inyong edukasyon. And nagagalak ako sapagkat nakikita ko kayong okay at nasa mabuting kalagayan. So bago tayo magsimula, may iban po ba sa klase? Wala, sir. Okay, very good. Walang lipat sa klase. So ngayon, bago tayo magsimula ng ating aralin, ay aalamin muna natin ang ating mga tiyak na layunin ngayong ating talakayan. So maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay ang nasa pusara? Natutukoy ang mga salip na nakaka-apekto sa pagkonsumo. Na ipapakita ang ugnayan ng bawat salip na nakaka-apekto sa pagkonsumo sa pang-araw-araw. Napaparadahan ang mga salip na nakaka-apekto sa pagkonsumo. So ayan. So let's acknowledge your classmates for coming to class. So you can occupy this seat. So ayun nga, yung mga binasa nyo, iyon ang ating mga layunin ngayong aralin na kailangan nating matamo. Okay. Ngayon naman, meron tayong mga panuntunan sa talakayan na dapat sundin ng bawat isa para maging smooth yung flow ng ating talakayan. So, ito, basahin ninyo ang ating mga panuntunan. Sabay-sabay. Makinig ng mabuti habang nagsasalita ang guro. Kung may tanong sagot, itaas ang kamay. Maging magalang sa pagsagot. Iwasan ang makikipagkwentuhan na hindi ayon sa talakayan. Ang paggamit ng gadget ay nakakababala sa pagkatuto. Gamitin lamang ito kapag pinahintulutan ng guro. Malinaw at naiintindihan po ba? Yes, sir. Okay. Ngayon, class, bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, ano inyong natatandaan sa ating nakaraang talakayan? Yes? Yung konsepto po ng pagkonsumo. Okay, yung konsepto ng pagkonsumo. Ngayon, class, kung natatandaan niyo ang definisyon o kahulugan ng pagkonsumo, ano ito? Yes? Ang pagkonsumo, sir, ay isa sa mga gawain ng tao kung saan bumadigas tayo ng mga goods sa pintahan. Okay, mahusay. Tama ang kanyang sinabi. Sapagkat ang pagkonsumo, ito ay pagbili at paggamit ng mga binili nating produkto o serbisyo. Naunawaan po ba? Yes, sir. Okay. Dahil naunawaan nyo ang konsepto ng pagkonsumo, alam kong kilala nyo ang klasikal na ekonomistang nagsabi na ang pagkonsumo ay ang pangunahing dahilan ng produksyon. Sino ang klasikal na ekonomista ito? Okay, Ms. Barbeo. Siya po ay si Adam Smith. Okay, magaling. Bigyan natin siya ng isang masigawang palakpakan. Okay, tama siya. Si Adam Smith, ang klasikal na ekonomistang nagsabi na ang pagkonsumo ay ang pangunahing dahilan ng produksyon. Naunawaan mo ba? Yes, sir.
Dahil nga, ang pagkonsumo, ang pagbili ng produkto at serbisyo ay nangangahulugan ng pagtamo sa kapakinabangan nito bilang tugon sa pangangailangan at kagustuhan ng tao. Okay. Dito na tayo. Ngayon, mayroon tayong isang gawain. Tatawagin natin ito, hula hoop. Dito, may inihanda akong mga larawan ng mga produkto, gawain ng tao, na inyong aalamin kung ano ang ipinapahiwatig ng kwentong ito. Handa na ba kayo? Yes, sir. Okay. Dito tayo sa unang larawan. Ayan. Kung ikaw ang bibili ng isa sa mga brand ng shampoo, alin ang pipiliin mo? Ang Sunsilk ba na 7 pesos? O ang Hana shampoo na 9 pesos? Yes? Ang pipiliin ko po ay ang shampoo na Sunsilk na tig 7 pesos po kasi mas makakatipid po ako dito at para ko din po sila na tatlong piraso sa isang sachet. Okay. So para kay Michelle, ang pipiliin na ay ang Sunsilk dahil ito ay mura kaysa sa Hana shampoo. Sino naman ang gustong pumili sa Hana or any other answers? Sir, Yes? pipiliin ko sa kanya ang Hana shampoo kasi para sa akin mas mabango po yan kumpara sa Sunsilk. Okay. Ang kanyang basehan naman ay ang pagiging mabango ng Hana shampoo kaysa sa Sunsilk. Meron na bang gustong sumagot? Okay. Ang pipiliin ko pong shampoo, sir, yung Hana shampoo kasi sa Sunsilk, pinupupo po ako. Sa Hana, hindi po. Okay. So, ayun naman yung kanyang preference sa pagpili ng shampoo. Kasi daw sa Sunsilk, kinukuto siya kaysa sa Hana shampoo. So, mamaya, aalamin natin kung ano ang nakaka-apekto sa inyong pagdesisyon sa pagpili ng produkto. Okay. Dito na tayo sa pangalawang larawan. Sa tingin nyo, ano naman ang pinapahiwatig na larawan? Pang-budget. Okay? Sa tingin ko po, ang pinapaliwanag po ng larawan ay ang mga produkto na maaari mong bilhin sa sweldo na matatanggap mo. Okay. Para sa kanya, ang larawan daw ay ang mga produkto na pwede mong mabili base sa sahod mo. Okay. Any other answers? Any other answers? Ano ang inyong nakikita sa larawan? Ano ang interpretasyon nyo sa larawan? Not Shopee, sir. Okay. Nag-online shopping. Ano pa? Sir, para po sa akin, nagpa-budget po. Okay, nagbabudget. So mamaya, titingnan natin kung ano nga ba talaga ang pinapakahulugan ng larawan ito. Dito na tayo sa ikatlong larawan. Ayan. Ano ang mapapansin niyo sa larawan? Itaas ang kamay kung gustong sumagot. Yung Mr. Tindok, you have some idea about this picture? Para sa akin, sir, parang kulang po siya sa budget, sir. Okay, kulang sa budget. Okay, sino pa? Sir, Yes. parang ano, sir, lubog sa utang. Okay, lubog sa utang. Sino pa? Okay. Mamaya, titingnan natin kung ano ang kinalaman niyan sa pagkonsumo. Ang ika-apat na larawan. Sa tingin nyo, ano yung pinapahiwatig ng larawang ito? Okay. Sa tingin ko po, ang pinapahiwatig po ng larawan ay isang marketing strategy para po makahikayat ng mga mamimili na bumili po sa Okay, isang marketing strategy para mahikayat ang mga mamimili na bumili ng produkto. Any other answers? Okay, kung malala, tungo tayo sa ikalimang larawan. Ayan. Ano naman ang napansin ninyo sa ikalimang larawan? Okay, Jezabel, para sa'yo, ano yung Para po sa pinapaliwanag? akin, ang pinapahiwatig ng larawan ay kung
Okay, ayun nga. Makikita sa larawan. So, titingnan natin mamaya kung tama ang inyong mga hula tungkol sa pinapahiwatig ng larawan. Ayan. So, ngayon, bago tayo tumungo sa mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo, alamin muna natin ang kahulugan ng salitang salik at pagkonsumo. Sa inyong sariling pakahulugan, ano sa tingin niyo ang definisyon ng salik? Okay, factors. So, in English mo lang. Okay, very good. Yes. You can expound your answers. Okay. Sa tingin niyo, ano ang salitang salik? Mga dahilan. Mga dahilan na nakaka-apekto sa pagkonsumo ng mga Okay, yun yung mga dahilan na nakaka-apekto or nakaka-impluensya sa pagkonsumo ng isang tao. Okay, basahin ng sabay-sabay ang hulugan ng salik. Ang salik ay isang elemento o bagay na may epekto sa pinalalabasan ng isang eksperimento, sitwasyon o pagsubok at sinasaalang-alang upang malaman ang resulta. So ayun nga, tama ang sinabi ni Ms. Capistrano na ang salik ay ang mga dahilan or mga nakaka-apekto sa desisyon ng isang tao tungo sa kanyang pagkonsumo. Malinaw na po ba? Okay. Ngayon class, ating pag-uugnayin ang salitang salik at pagkonsumo. Ayun nga. Sa tingin niyo class, paano natin pag-uugnayin ang salitang salik at pagkonsumo base sa mga definition nito? Yes, Mr. Gundo? Para sa akin, sir, kasali sa pagkonsumo, ito yung mga bagay or yung mga factors kung bakit tayo bumibili or ano yung mga salik o mga bagay-bagay na pinipinsider ng mga tao para sa pagbili ng mga gamit. Okay, tumpak ang kanyang sinabi. Yun nga, sinabi natin kanina na ang salik ay ito yung mga factors or mga dahilan na nakaka-apekto sa pagkonsumo ng isang tao. So, ngayon, aalamin natin at susuriin natin ang iba't ibang salik ng pagkonsumo sa isang panibagong gawain. Handa na ba kayo? Yes! So, ang salik sa pagkonsumo, ang salik ay ito nga, yung mga bagay na nakaka-impluensya sa desisyon ng isang tao sa pagkonsumo o pagbili ng produkto or serbisyo. Ayan. So ngayon, ang gawain natin ay tatawagin suriin, alamin, at i-connect. So, basahin ninyo ang ating instruction. Magkakaroon ng 5 pangkat. Ang bawat pangkat ay bubuuin ng 2 miyembro. Bibigyan ng prophet ang larawan at ang malakit na kahulugan nito. Para malaman sa Espiritu, ang bawat pangkat ay maaaring gumamit ng internet para sa analysis. Isusulat sa notified o Manila paper ang mga konseptong inyong nasaliksi at nabahagi sa klase. Ang bawat pangkat ay mayroon lamang 5 minuto sa analysis at 3 minuto sa pagbabahagi. Kinakailangan ay iugnay ang isang salik sa iba pang salik. Paano ito nakaka-apekto sa pagkonsumo ng isang tao? Naiintindihan po ba ang instructions? Yes, Okay, so ngayon, since kulang ang ating kulang ang mga estudyante natin ngayon, gagawin natin 3 grupo ang pag-grouping sa activity na ito. So, let's count first, starting here. 1, 2, 3. 1. So, lahat ng 1 ay dito, lahat ng 2 dito sa gitna, at lahat ng 3 ay dito.
ano po, pag-ibig kung gusto kayo maupuan. Ayan. So, bali dito, ang bawat grupo ay bibigyan ko, ang group 1 ay bibigyan ko ng 2 broken puzzle. Ang group 2 naman ay bibigyan ko ng 2 broken puzzle at ang group 3 ay isang broken puzzle. Naiintindihan po ba? Yes, sir. Okay, class? So, base sa ating direksyon, meron lamang kayong 5 minuto sa pagsasaliksik at 3 minuto sa pagbabahagi. So, your time starts now. Yes po. If hindi kayo comfortable sa pwede yung sa baba kayo So, dyan sa inyong Manila paper, may ayan, may box or rectangle. Dyan yung pupukunin yung mga puzzle. Tapos sa baba naman yan, ilalagay niyo yung mabulugan. Yes po. Kayo magsasaliksik tungkol sa salik na iyan. Ano ang pakakahulugan ng salik na iyan? Sa Manila paper, doon nyo i-delete yung broken puzzle na nabuo ninyo. Pwede kayong gumamit ng floor kung hindi kayo comfortable. Of course, meron.
lamang kayo 2 minutong natitira para tapusin ang inyong activity. Okay, yung tapos na, pwede nang i-dikit dito sa sa pisara. So bago tayo magkaroon ng presentasyon, ayusin muna natin ang mga upuan. So simulan natin sa group 1, yung presentation. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang topic po namin ay pagbabago ng presyo at ayon sa aking nasa
kanilang ibinibigay. Okay. Balikan natin yung pagbabago ng presyo. So sabi niya dito, detalyado ang kanyang pagkakasulat kung bakit nakaka-apekto ang pagbabago ng presyo sa pagkonsumo. Kapag mahal ang presyo, kaunti ang bibili ng produkto. Pero kung mababa ang presyo, dadami ang kukonsumo or bibili ng isang produkto. Sa kita naman, sa tingin nyo class, di ba dito nakita sa larawan na sumasakot siya ng malaki. Ibig sabihin, nabibili niya yung mga gusto niyang bilhin. So, sa tingin nyo class, kapag mababa ang sahod ng isang tao, mabibili ba niya ang kanyang mga gusto? Hindi. Okay, hindi. So, dito yun papasok sa kita. Isa ito sa sinasabing higit na nakaka-apekto sa pagkonsumo ng tao. Dahil kung mababa ang kita natin, hindi tayo makakabili ng mga bagay na gusto natin. Pero kung mataas ang ating kita or sahod, mabibili natin. Makakabili tayo ng iPhone, ng MacBook, or kung ano pa man na gusto natin. UV lotion. Ayan, medyo mahal yun. So, mabibili natin kung mataas ang ating kita. Nauunawaan mo ba? Yes, sir. Okay. Dumako naman tayo sa ikatlong pangkat. Good afternoon class, this is the presentation of Group 3. So isa sa mga salik ng pagkukonsumo ay ang pagkakautang. Ang pagkakautang ay isang salik na nakakaapekto sa pagkonsumo. Kapag ang tao ay marami ang utang, bigkas na magkalaan siya ng bahagi ng kanyang salapi upang ipambayad. Kung kaya, ito ay magdudulot ng pagbaba ng kanyang pagkonsumo dahil nababawasan ang kanyang kakayahan na makabili ng produkto o serbisyo. Okay, bigyan natin siya ng palakpakan. So, ang tatlong salik na nakaka-apekto sa pagkonsumo ay ang pagkakautang. So, halimbawa, si Joshua, sumahod siya ng 30K. Isa siyang public teacher. And then, meron siyang mga loans and other debt na kailangang bayaran na nagkakahalaga ng 27,000 pesos. So, ilan na lang matitira sa kanyang sahod? 3K. Okay, meron na naman siyang 3K na ilalaan niya sa kanyang pagkonsumo. So, anong epekto nito sa kanyang pagkonsumo? Kulang. Okay, bababa or kukulang ang kanyang pagkonsumo, mababawasan. So, itong salik ng pagkakautang ay isa sa mga salik na nakaka-apekto sa pagkonsumo sapagkat kung mas mataas ang ating utang kaysa sa sinasahod natin, ayun nga, bababa ang ating pagkonsumo. Naunawaan ko ba? Yes, sir. Okay, very good. So, dumako tayo sa group 4. So, sa group 4 naman ay na-assign sa amin ay ang demonstration effect. Nailalarawan dito ang madaling ma-influensya ng tao ng mga anunsyo sa radyo, telebisyon, pahayagan, maging sa internet at iba pang social media. So, nakaka-apekto si demonstration effect sa pagkonsumo. Sa example, yung mga i-advertise na mga produkto sa TV, yun yung mas yatang kilig ng mga consumer na iba pa ay bilhin kasi yun yung palagi nilang parang lagi silang nare-remind doon sa product na yun. Then so, doon naman sa mga produkto na hindi popular sa kanila ay hindi masyadong tinatangkilik ng mga consumer. Okay, very good. Palakpakan natin si Josh. So, ayun nga, ang ika-apat na salik na nakaka-apekto sa pagkonsumo ay ang demonstration effect or bandwagon. Are you familiar with that? Yes. Okay. So, kapag sinabi natin demonstration effect is nahahatak tayo ng mga nag-i-endorse ng isang produkto. For example, yung Jollibee. Di ba nung naglabas sila, parang nag-endorse yung Bini, yung Bini, di ba? Maraming mga fans ang tumangkilik ng Jollibee dahil sa Jollibee. Ayun, Jollibee tinatawag na may binibili silang photo card na Meron ako dito, sir. okay, di ba? So, nadala siya ng demonstration effect dahil sa Bini. So, are you a fan of Bini? Yes, sir. Okay, ayun. So, kapag naiinganyo tayong bumili dahil sa idol natin yung nag-endorse or maraming bumibili, naapektuhan tayo ng
Demonstration effect. Naunawaan? Yes, sir. Okay, dumako tayo sa ikalimang salik na naka-apekto sa pagkonsumo. Okay. Tungkol sa ganitong grupo, ang mga inasahan. Ang mga tao ay pinipilit na huwag munang gastusin ng mga salapi at pinabawasan ang pagkonsumo upang mapaghandaan ang mga mangyayari sa mga susunod na araw o panahon. Kumbaga po parang na-anticipate na ng consumer kung tataas ba yung presyo o bababa or magkakaroon po ng bababa din sa presyo. Okay, very good. So, ang ikalimang salik na nakaka-apekto sa pagkonsumo ay yung mga inaasahan. So, base nga sa sinabi niya, halimbawa, may anunsyo na may darating na bagyo. And then si Jessa, naisipan niyang bumili ng mga produkto sapagkat after bagyo, tataas ang mga presyo ng bilihin. So, bumili siya ng maraming dilata, maraming noodles, bago ang bagyo kasi inaasahan niyang tataas ang presyo pagkatapos ng bagyo. So, ang salik na naka-apekto kay Jessa ay mga inaasahan. So, ito yung mga phenomena na maaaring magdulot sa pagbaba or pagtaas ng presyo. Kaya, ayun nga, napo-force yung tao bumili ng mga produkto dahil sa mga inaasahan. So, naunawaan niyo ba yung limang salik na naka-apekto sa pagkonsumo? Yes. Okay? Sabay-sabay niyo ng pagiging kung ano ang mga ito? Pagbabago ng presyo, kita, pagkakautang, demonstration effect, mga inaasahan. So, ayan. So, batid kong naunawaan niyo ang mga iba't ibang salik na nakaka-apekto sa pagkonsumo. So, before we proceed to our lesson, pakitanggal ko muna yung mga visual aids. So, bigyan muna natin ang sarili natin ng isang wow clap. Sige, ito may ang lahat. Ano ganito? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! Okay, sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, and 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! Ayan. Bilang isang mag-aaral, alin sa mga salik ang sa tingin nyo ay higit na nakaka-apekto sa pagkonsumo? Okay? For food, sir, if yung pagtaas ng presyo. Pagtaas ng presyo. Bakit? Kasi sir, if the price is increasing, syempre yung money mo, mawawala, nababawal ng value. So, nang dahil doon, nakaka-apekto kasi yung mabibili mo is, nababawal. So, ayun nga, yung purchasing power ng tao. Yes? Para po sa akin, sir, yung kita ko, yung higit na nakaka-apekto. Sapagkat yung kita ko yung determine sa atin kung ano yung mga kayang bilhin na pera na nasa atin. Okay, very good. Any other answers? Okay, yung mga sinabi nyo ay tama. Ang kita at ang pagbabago ng presyo. Paano mo mapapanatili ang pagiging isang matalinong consumer sa kabila ng demonstration effect? Okay? Sige. Maging mapanuring, sir, sa mga advertisement na nakikita natin dahil hindi lahat ng advertisement or yung balwigod na sinasabi ay totoo po. Okay, yes. Mas bigyan natin halaga yung mga produkto na mas makakatulong sa atin bago yung mga produkto na
kinakailangan natin bilhin para sa pansarili lamang natin. Okay, so mapapanatili natin na matalino tayong consumer kung hindi tayo agad magpapadala sa mga advertisement na porket artista, porket sikat, bibili na natin sapagkat ngayon maraming naloloko sa, halimbawa, sa online shopping. Sino sa inyo mga dito mga naloloko na sa online shopping? Bumili ng mga produkto na akala nila totoo, yun pala ay? Okay, yes? Yung experience sir, yung pagbili ko ng fairy lights. Really like, Akala ko kasi sir, siya, bisaksak. Tapos yung pagdating sa akin, tapos madaling malubar, madaling matunog. yun, parang, yun nga, naloko siya dahil sa online shopping. So, inaakala niya na yung fairy lights na nabili niya ay disaksak. Yun pala, the battery na nalolobat. Ayun. So, sino pa yung naka-experience? Okay, Jessa. Ako sir, yung na Christmas light. Christmas light. Oo sir, kasi pagdating ng Christmas light, kinagabihan, ginabit namin. Tapos pag inumagahan, hindi na siya gumagana. Ayun. So, bago ba kayo bumili ng isang product sa online shopping, tinitingnan niyo ba yung mga feedbacks? Yes. Okay. So, doon sa mga feedbacks, ano makikita niyo madalas? Mga positive comments? Okay. Dahil doon, nai-encourage kayo bumili. Oo. Kaya, gano'n. So, paano tayo magiging matalino? Yun nga, maging mapanuri tayo sa mga produkto na hindi porket maraming tumatangkilik nito, ay ito ay totoo. Naiintindihan po ba? Yes. Okay? Bago tayo tumungo sa ating panahwas na pagtataya, magkaroon muna tayo ng quick review about sa ating tinalakay. Magbigay ng isang salik na nakakaapekto sa pagkonsumo. Okay? Ang isang salik na nakaka-apekto sa pagkonsumo ay pagkakautang. Pagkakautang, meron ba? Ang pagbabago po sir ng presyo ay isa sa mga salita na Okay, tama. Yes. isa rin po ang demonstration effect. Tama. Yes. Kasi yun po ang kita na Okay, kita. Tama. At ang mga inaasahan. Okay, very good. Nakuha nyo ang 5 salik na nakakaapekto sa pagkonsumo. Pangalawang tanong. Ito ay salik na nakakaapekto sa pagkonsumo na nakadepende sa presyo ng produkto at serbisyo. Okay? Pagbabago ng presyo. Okay, tama. Pagbabago ng presyo. Nakadepende sa presyo ng produkto at serbisyo. Okay, ikatlong tanong. Sinasabi na ang salik na ito ay higit na nakakaapekto sa pagkonsumo ng isang tao. Okay. Kita po. Okay, very good. Kita ang higit na nakakaapekto sa pagkonsumo. So, naunawaan na ba? Yes, sir. Okay, kung gayon, kumuha kayo ng isang sangkapat na papel at sulatan ng pangalan. Yan. Magkakaroon tayo ng pagsusulit. Ilan item yan, sir? 10 items. Okay na po ba? Okay na po ba? Sandali lang sir. Okay na po? Yes sir. Okay, basahin muna ang panuto. Piliin ang Kung nasagot sa bawat bilang, isulat sa unang hotel ang inyong mga sagot. Okay, number 1. Sir. Yes po.
na po? Yes, sir. Number 2. Okay na po ba? Yes, sir. Number 3. Kung wala sa choices ang sagot, pwede niyong isulat. Okay na po ba? Yes, sir. Kaapat na tanong. Tapos na ba? Yes. Kalimang tanong. Okay na? Okay, sa ating ikalawang pagsusuri. Okay, sa Rizal. Suriin ang kaugnayan ng demonstration effect at pagbabago ng presyo bilang salik sa pagtusuri. Okay, tapos na po ba? Okay, exchange your papers. Merry Christmas with your signature. Let us check. Okay, nakapagpalitan na po ba? Yes, Okay, right corrected by? Okay, number 1. Yay! Okay, letter A. Number 2. C. Number 3. Pagkakauta. Okay, very good. Nakuha niyo yung sagot kahit wala din sa choices. Number 4. D. Dog. Ay, sino sumagot ng letter C? Si Joshua. Ay, ako, para. Dog. Si pagkakauta. Number 4 pa lang tayo.
Number 5. Okay, tama. Letter A. So, yung essay part, ako na po yung mag-check. Pakipasa na lang sa unahan. Ayan. And pass it. There, ano. Ayan. Sino na ko perfect? Okay, dahil dyan, may premyo kay sa akin. Yay! Yay! Sino yung ako perfect? Jays. Oh, thank you, sir. Sir, Okay, bigyan ko na lang din. Ayan. Pag 5 points, sir, 5. Ayan. So, bago tayo maghiwa-hiwalay niyo yung hapon, meron kayong takdang aralin. So, paki-picture na lang para sa inyong takdang aralin. Kaya yung mga paper mo dyan sa si John. Okay na po ba? Yes, sir. Okay, thank you very much. Naway, may natutunan kayo ngayong hapon tungkol sa Mga ano ulit? Masalig sa nakaprekto sa pagkonsumo. So, ayun. Goodbye and see you next meeting. Bye, sir!